Hi everyone! For today's video ay share ko yung experience ko nung nanganak ako sa Amosop Seamen's Hospital dito sa Manila. So wala akong matanungan na mga mommies na nanganak sa Amosop kung paano sistema and all. And wala din akong ma-search. So sa experience ko, sana mabigyan ko kayo ng idea sa mga balak manganak sa Amosop. So first, dapat monthly nagpapa-prenatal check-up doon pag buntis ka. Hindi pwede yung kung kailan ka lang manganak, saka ka lang magpapa-check up. So yun. So magpapa-appointment lang dito sa email address na ito. Tapos sa next visit, bibigyan ka na nila ng appointment slip para di ka na ulit mag-email. So pakita lang yung sa guard yung appointment slip. Of course, pag magpa-check up doon, need ng Amosop ID at latest payslip or contract. Sa case ko, first child ay CS. So, CS din sa pangalawa kasi hindi sila nag-VIVA. Wala pala silang ultrasound kaya nagbibigay lang sila ng request sa ultrasound. Sa labas gagawin. Pero yung mga lab test ay meron naman. Ultrasound lang talaga yung wala. Sa case ko, yung mga ultrasound at yung mga lab test sa labas ko na pinapagawa kasi malayo pag pabalik-balik ka sa hospital. Kasi galing pa akong Cavite tapos minsan maaga kasi may fasting. So, dito na lang sa malapit. Pero, may bayad. Sa OB-OPD, may mga consultants doon na mag-i-interview. So, kada check-up, iba-ibang consultant ang mag-i-interview depende kung sino available. Pero hindi sila yung magpapaanak. So, sa case ko, si Dr. Villamar yung nagsiya sa akin. Pero, isang beses ko lang siya na-meet bago manganak. Yung week before ng scheduled CS kasi inai niya ako. So, expect na pagkakausapin ka kada visit mo, need mo ulit ikwento yung mga pangyayari like yung LMP, due date, mga medical history and all kasi iba na naman ulit yung kausap mo sa next visit. Or kahit pareho pa din, nalilimutan na nila. Pero nag-take note naman sila dun sa computer. Need mo lang talaga ulit sabihin lahat. At nagbibigay sila ng gamot kung kailangan like antibiotics, pampakapit. Pero yung vitamins, hindi sila nagbibigay. Nagbibigay lang sila ng mga names ng vitamins na dapat mong inumin. Scheduled CS ko ay January 22, so 21 pa lang in-admit na ako. A day before kung scheduled, pero kung normal naman, kung kailan lang sasakit yung tiyan, saka pupunta. Meron din cases na scheduled pero nauna sumakit yung tiyan, kaya need pumunta na kagad. Kaya yung sa akin, based sa first ultrasound, 38 weeks pa lang, scheduled na nila ako. So, before admission, meron ibibigay na forms at mga dapat dadalhin pag ma-admit. Kasama doon yung info ng magbabantay din. Ni-require pala ako magdala ng dugo. So, nahirapan ako makasecure ng dugo ng blood type ko kasi bihira at madami daw naghahanap. Nagkakaubusan sa Red Cross. Siguro kasi walang mga bloodletting campaign na nangyayari dahil sa pandemic. Unless magdala daw ako ng donor na same blood type para ma-process nila. So, tumawag ako sa iba't ibang branch ng Red Cross, wala talaga. Tapos kinabukasan, tumawag ulit ako, merong isang bag available, kaya pinuntahan ko na kagad sa Red Cross Mandaluyong. So, 1.8 yung isang bag, dalawa yung pinadala sa akin sa Amosop, pero okay na daw yung isa. Pero hindi din naman ako nasalinan. Ito yung contact number na binigay sa akin ng Red Cross. Maigi na tumawag muna bago puntahan para di masayang yung pagpunta. Patience lang kasi matagal sagutin. So, unang araw ng pag-admit, ng 21 ng umaga, 8 a.m., meron kasama dapat na bantay kasi mag-aasikaso ng PhilHealth at tatawagin in case of emergency. Bawal walang bantay. Yung PhilHealth office na sa 3rd floor. Need yung mga requirements sa PhilHealth tulad ng MDR at contribution at ID ng member. Yun lang naman hiningi. Iba yung room pag na-admit ka. Iba din yung room sa mga nakapag-deliver na. OB ward ang tawag. Tapos sa mga nanganak na ay rooming in ward. So, OB ward, pwede kang may kasama na bantay sa room. Sa case ko, tabi kami matulog sa kama. Tapos, umaga ng 22 ako nilagyan ng dextrose kasi 3 p.m. yung sked ko pasok kasi may fasting. Ito yung OB ward. Tabi-tabi ang bed. Cortina lang yung harang. Pwede kasama yung bantay dito. Yan, for the selfie muna ang first one bago hiwain. Ito naman sa rooming in ward, tabi-tabi pa din. Cortina lang yung harang at
tapat siya ng nurse station para kita ka palagi ng mga nurse at para easy lang din nila makita kung tatawagin mo sila. After manganak, dun ka na sa rooming in ward at bawal na bantay pumasok. Pero dapat andun pa din yung bantay sa waiting area 24 hours after delivery in case sa tawagin at may kailangan. So within 24 hours, need na din i-process ang PhilHealth ni baby ni bantay. So after 24 hours, need na umuwi. Tatawagin lang kung kahit may kailangan. Ito pala itsura ng waiting area. Tapos sa gilid yung ward. Yung bawal matulog dyan. Sabi nung bantay ko na sinisita daw sila pag may umakyat na guard. Pero nakakaidlip naman siya. Mahirap ang signal sa hospital, lalo yung globe, kaya nakaka-boring. Sa case ko, nag-download na ako ng mga movies sa Netflix para malibang kasi walang signal. Except dun sa rooming in ward na medyo malakas yung signal. Pwede pumasok ang tatay ng baby sa rooming in ward. May time lang, mga 30 minutes. So the rest, kung hindi tatay ang magbabantay, bawal pumasok. Ito pala ay phototherapy. Nasa loob lang to ng rooming in ward. Nag-yellow na kasi si baby, kaya nilagay dyan after pinaliguan ng nurse. Yung mga nurse nagpapaligo everyday sa baby. From the date nang nanganak ako, yung 4th day, pag wala naman complications, pwede na umuwi. Need kasi tapusin yung antibiotics daw, kaya medyo nakakayamot na din sa tagal. So, total of 5 days kami sa hospital kasama yung pagka-admit ng 1 day. May iba akong nakausap na discharge na sila pero yung baby nila naiwan sa NICU kasi ginagamot. Yung iba 10 days gamutan, meron din 20 days, depende sa cases. Kaya, iba mga nanay nasa breastfeeding station na katambay or sa waiting area. Lagi silang nagpa-pump at pagtatawagin sila kasi gising yung anak nila sa NICU, pinapadedit nila doon. So, strict pala sila sa pagbe-breastfeed. Bawal ang formula, bawal ang feeding bottle, bawal magdala ng breastfeed na ibang nanay sa labas, bawal humingi ng gatas sa kapwa nanay doon kung wala kang gatas. Palatch lang talaga ng palatch hanggang sa lumabas na yung gatas. So, sa case ko, mga 3rd day pa lumabas yung gatas. Lagi lang ako umiinom ng tubig at hot choco at malunggay tea palagi. So, yun. So, for 5 days kami andun. Medyo puyat talaga at mahirap ang situation kasi imagine, kaka-opera mo pa lang, hindi ka pa makagalaw dahil sa anesthesia, tapos may dextrose ka pa at catheter, tapos aalagaan mo pa yung anak mo kasi wala kang kasamang bantay, sariling sikap lang. At puyat din kasi every hour merong nagba-vital signs sa akin at saka sa baby. Kaya kakaidlip mo pa lang, gigisingin ka na naman. So, grabing puyat talaga. Kaya ang baba ng heart rate ko doon kada vital signs. Iba pa yung maglalagay ng gamot sa dextrose, iba din yung oras. Pero worth it naman din. Pero kung may pera naman na pampaanak, mas convenient doon sa private hospital kasi pwede may kasama sa room. Di masyadong mahirap. So, sa point na walang kasama at mahinga ng tulong, doon ako medyo hirap at yung matagal sa hospital nakakayamot. So, sa first baby ko kasi, 3 days lang kami sa hospital. So, uwi agad. So, yung bill naming dalawa ng anak ko ay nasa 70,000 plus. Pero, wala naman akong binayaran. Tapos, may take-home meds pa. Except sa vitamins na nireseta lang din. Sabi din nung naiwan na nanay kasi nag-medication yung anak pa niya. Sabi daw sa kanya, may limit lang yung amount na libre. Pag lumagpas sa doon, ay yun na yung babayaran. So, hindi ko lang alam magkano yung limit. Yung sa bantay ko pala, since Cavite kami, nag-book ako ng accommodation sa Manila para madali lang makapunta in case na need pumunta sa hospital yung bantay. So, sa Torre de Manila ako nakahanap kasi yun yung nakita kong pinakamalapit sa Amusok sa Airbnb. Siguro ito yung major gastos ko dito kasi 6 days din yung binook ko for 3,000 per day kasi hindi ko nga alam, hindi ako sure kung ilang araw kami doon. So, yun ang aking experience. Nakaraos na. Naka 2 months na ako. So, kung may tanong kayo at kaya kong sagutin, comment lang. Salamat!